Karaniwan daw sanhi ng aksidente sa mga bus ang mga kaskaserong driver. Kaya naman sa susunod na mga buwan, gagamit na raw ng GPS o ng Global Positioning System ang mga pampublikong bus para ma-monitor ang kanilang takbo. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala. Jessica, paggamit ng Global Positioning System o GPS, ito na nga kaya ang solusyon para mabawasan, kung hindi man makamit ang zero accident sa mga bus. Para sa LTFRB, posibleng ito na raw ang sagot sa problema. Sang-ayon naman ang ilang bus operators nating nakausap. Kaso ang kanilang problema, masakit ito sa bulsa. Ilang beses nang nasangkot sa malagim na aksidente ang mga bus. Ilang buhay na rin ang nawala. Isa sa itinuturong dahilan ng mga aksidente, mabilis na pagmamaneho ng mga driver. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nais daw solusyonan ang problemang ito. Asahan na raw sa susunod na mga buwan, magkakaroon na ng Global Positioning System o GPS sa mga provincial at city buses. Bakit po buses? Dahil po na rin sa data ng LTFRB, ay nakita namin na sa lahat ng mga aksidenteng nangyayari ay mas marami ang nai-involve na mga buses at dapat ang maximum speed or speed limit ay kung sa urban area ay dapat 60 kilometers per hour at doon naman sa outside or sa provincial roads or highway ay 80 kilometers per hour. So, bukod sa pagmumonitor ng bilis ng mga bus, maganda rin daw itong paraan para malaman kung kolorum at kung naaksidente o nasiraan ito. Nang sa gayon, mabilis din ang pagresponde. Kanina pinulong ni LTFRB Chairman Hines ang mga operator ng bus. Isa sa kanilang pinag-usapan ang paglalagay ng GPS sa lahat ng kanilang mga unit. Operator kasi ang gagastos dito. Naintindihan daw ng mga operator ang kahalagahan ng GPS. Kaso, yung posibilidad na makatipid, sana pagka hindi pa naman breakdown yung unit, pagpalit mo nung bus, ng bagong bus unit, maililipat din yung gadget. isa rin sa pinag-usapan ng posibilidad na i-reconfigure na lang ang program ng mga kumpanya ng bus na meron ng GPS. 5 units ng Jamliner ang kasama sa pilot testing ng LTFRB kung saan meron itong GPS. Pero ayon sa pamunuan nitong bus, 2 taon na raw silang merong GPS at malaki ang tulong sa kanilang kumpanya. Ganito ang gustong mangyari ng LTFRB sa 27,000 mga bus na bububiyahe sa buong Pilipinas. Nung magkameron kami ng GPS, na parang nakuha yung aming mga empleyado. Medyo na zero accident kami. Kung magkameron man, minor lang. Target ng LTFRB na maipatupad ang paglalagay ng GPS sa lahat ng mga bus ngayong taon. Nami-maintain namin yung 80 kilometers per hour. Kaya walang aksidente. Pero yung iba ma'am kasi dapat meron din kasi yung iba walang GPS. Halos tumatakbo ng 100 dyan sa sa expressway. Ma'am. So para patas? Para patas ma'am ang laban. Jessica, dahil mamomonitor ng GPS ang bilis at lokasyon ng mga bus, ay sinasabi ng LTFRB at pinag-aralan pa nila kung pwedeng automatikong tikitan yung mga driver na makikita sa GPS na nag-o-over speeding. Pero sa ngayon, notice lamang daw ang kanilang pwedeng ibigay at pagpapaliwanagin ang mga driver na nag-o-over speeding. Jessica. Pero yung GPS na yan, ang kakargo sa gastos na yan, yung bus operator syempre, Lala, ganun ba yon? Oo, Jessica, at ating pagtatanong, yung iba na meron ng GPS, ang gastos daw nila sa kada GPS nasa 6,000 hanggang 9,000. Depende yan sa features. Pero ayon sa LTFRB, ay basic features lamang ang kanilang hinihiling. At dapat ay pwede o kumbaga magko-coincide yung program ng GPS nila tsaka yung sa LTFRB, Jessica. Maganda rin siguro yan sa operator ng mga bus kasi malalaman nila kung nasaan yung kanilang mga bus, 'di ba, at a certain time. Pero Lala, 'di ba dati meron ng programang yung lalagyan ng yung plate number ng mga bus o yung bus number nandun sa bubungan, pininturahan ng malaki at meron pang nami-mention na computer chip, etc. Ano na nangyari dun sa mga yon? So nakikita natin dito, Jessica, sa booth. Andito tayo ngayon sa terminal ng bus, wala, ang nakikita lang natin dito yung regular na kanilang mga plate numbers.
So, hindi natin alam kung paano na ba na ipatupad talaga itong plate number na sinasabi I think ng sa ano LTFRB yun? para mahuli nga yung mga kolorum, yung mga nag-over-speeding. Nandito tayo ngayon sa provincial bus at yung regular plate number. Pero sinusunod nila yung dapat sa harap at sa likod, malinaw yung plate number. Sa ating nakikita ngayon dito, Jessica. I think more sa ano yun dun sa mga metro buses, nilalagay yung plate number nila sa mga bubungan para pagdaan nila dun sa ilang mga bus stop, makikita doon kung sino yung mga violator, kung sino yung mabilis ang takbo, yung wala sa linya. At, ang hindi ko malaman, hindi ko maalala kung ano na ang naging update dun sa computer chip na yon na ilalagay nila sa mga bus. In any case, maraming salamat sa'yo, Lala Roque.